To the rescue na naman tayo sa buhok ng ating client today. Ito si client, repeat client na natin to. Yung last niyang pagpunta dito sa salon, hindi namin siya niriban kasi yung buhok niya is sira from bleaching. Pinutol ko na yung bleaching part, which nag-agree naman si client, at this time around, ang gusto niyang mangyayari is gusto niyang mabalik na ulit sa natural black na lang yung buhok niya. So magre-riban tayo, at after dito, ipapakita ko sa inyo paano yung proseso na reband muna ang mauna, saka natin i-color or ikulay ang buhok ng ating client. Nag-mix ako ng pH balancer sa ating rebanding mixture R1. And after nito, maglalagay na tayo ng ating rebanding mixture R1 sa buhok ng ating client. So yes, this is my process, this is my technique. So kung yung iba dyan, may mga technique sa inyo din yan. Ito naman ang sinishare ko is yung technique ko lang. So kung mapapansin ninyo, dire-diretso lang yung pagkalagay ko ng aking rebanding R1 na may kasamang hair balancer. So if na problema ka na yung regrowth is baka hindi siya magpantay yung process, wait nyo lang mamaya at ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko late. If dumaan yung video ko sa wall mo, ibig sabihin yan, may purpose ang lahat. Baka ito na ang sign para magiging hairdresser ka. Follow, like, and share mo na lang for more hairdressing tips and tutorials. And keep on watching on this video para marami kang matutunan dito. Pagkatapos kong ma-apply ang R1, ito na yung buhok ng ating client. And after nito, binababad ko siya ng 45 minutes. Then after 45 minutes, ito na nag-check na tayo. At kung mapapansin nyo, yung regrowth is kulang pa sa babad ng R1. So, ang gagawin natin after nito is maglalagay tayo ulit ng R1. So, ang ginagawa ko is yung part na luto na o yung part na may color is ini-spray ko ng magic water. So, again, ang magic water natin is a combination of distilled water and pH balancer. So, nag-apply tayo ng panibagong R1 dun sa part or dun sa regrowth na buhok ng client natin na hindi pa naluto sa ating R1 or kulang pa sa babad, habang ini-spray natin ng magic water ang part ng buhok ng client natin na may kulay na or tama na sa babad. So, ang pag-reapplication natin ng R1 is dun lang sa part ng buhok ng client natin na hindi pa luto. So, you don't need to worry if lalagpas yung R1 natin na medisina kasi maglalagay naman tayo ng magic water natin at walang problema na yan kasi protected na yung buhok ng ating client. And wait at the end of the video para makita natin kung pumapalpak itong ginagawa natin or nagiging successful ang ginagawa natin. I repeat the same procedure hanggang sa ma-applyan natin ang lahat ng buhok ng ating client. Babad natin ang buhok ng client for another 45 minutes. Banlaw! And after ng banlaw, of course, maglalagay tayo ng treatment. O may ibang hairdresser dyan, ang after ng R1, banlaw na lang, wala ng treatment. Kaya wag nyo nang itanong kung bakit dry ang buhok ng inyong mga client. After banlaw, nag-blue dry yan tayo at ito na yung resulta after nating malagyan ng R1. After that, nagplansya na tayo. As always, yung pagpaplansya ko ng buhok ng client natin, I always follow the natural flow. Kung nasa kaliwa, kailangan hatakin ko siya pa kaliwa. Kung pa kanan naman, hinahata ko pa kanan ang buhok ng client. May nagsasabi o may nagko-comment naman dito na sinasabi, pareho lang daw ang magiging resulta. Hay naku, be. Ikaw na yung tama, ako ang mali. I'm very meticulous sa aking ginagawa at kung makikita nyo, hinihiwalay ko talaga yung matapos ng maplansya dahil ayokong ma-overprocess din yan yung buhok sa plansya. Bakit kailangan nagagawin yan kung pwede namang pareho lang naman ang magiging resulta, diba? Dahil gusto ko pa rin mananatiling healthy ang buhok ng client natin kahit chemically processed na siya. Pag ang buhok is na over naman yung temperature sa pagpaplansya, magiging dry ang buhok. And at the same time, isa din yan sa reason kung bakit nagpuputol-putol ang buhok after hair rebanding. So again, ihiwalay nyo na yung mga natapos nyo ng maplansya. Ganun lang kasimple. As a hair care specialist, priority ko na i-keep ko yung health status ng client ko, and by that, it means na iiwasan ko na ma-damage ang buhok ng client. So yan lang ang technique natin sa ating pagpaplansya at paulit-ulit natin yung ginagawa yung proseso na yan hanggang sa matapos tayo sa ating hair ironing process. After the hair ironing process, maglalagay na tayo ng R2 sa buhok ng ating client. And of course, hindi natin titipirin si client sa ating medisina.
Eto na ang buhok ni client after natin malagyan ng R2 at pagkatapos nito, leave lang natin ng 20 minutes at nagbanlaw na tayo. After ng full process ng ribbon, saka pa ako naglalagay ng pangkulay. So, syempre, di ba pagkatapos nating maglagay ng R2, of course, kailangan nating banlawan. After the R2, 50% dry lang ang ginagawa ko at saka nag-apply na ako ng pangkulay using 6% lang na oxidizer. Leave ko lang yung pangkulay for 20 minutes and after that, nagbanlaw na tayo at ito na yung final result ng ating ginagawa. So, ito na nag-timelapse ako para makita ninyo na hindi tayo nagbabrush, walang hairbrush na ginagamit at hand drying lang ang ginagawa natin. At para makita nyo rin kung nasunog yung buhok ng client, wala tayong camera tricks na ginagawa sa ating tutorial today. So kung anong makikita nyo dito sa aking pagbo-blow dry, yun na yun ang magiging result ng buhok ng client natin after 3 days niya itong mabanlawan. So ito na, alam na ni client ang sinasabi ko. It's a guaranteed 95% na ganyan na ang magiging resulta ng buhok niya pagkaligo niya sa bahay. Katungin mo ang buhok nga giriban ka. Wa man sudlay pag human. After dito, nag-final cut na lang ako sa buhok ng client natin and she's done with her hair for today. And reveal na natin ang kanyang final look. This is her final result. I hope you learned something new today. This is Miss Yori, your hair care specialist. Thank you for watching and I'll see you again on my next video. Follow for more hairdressing tips and tutorials.